Sa Central Luzon naman, dinala ng Department of Tourism ang Philippine Experience Program na layong palakasin pa ang turismo sa mas marami pang lugar sa bansa. Kabilang sa binisita ay ang Bataan na malaki ang naging papel sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa bayan ng Pilar, matatagpuan ang dambana ng Kagitingan sa Mount Samat na simbolo ng kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na ngayon ay sikat ng tourist destination. At bilang pagpupuga ay nagsagawa ng wreath-laying ceremony si Tourism Secretary Cristina Frasco kasama ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Bataan Governor Jose Enriquez Garcia III, itinuturing nilang low-hanging fruit ang turismo sa probinsya. Ito ay dahil sa oportunidad na mula dito, gaya ng pagpapalakas ng MICE o Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibits sa probinsya at ang bentahing dulot kapag naitayo na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Anya, mahalaga na maramdaman ng mga residente gaya na lang ng mga AITA ang benepisyong hatid ng turismo. Malaking bahagi sila ng kasaysayan ng lalawigan, kaya gusto namin part talaga sila nung aming ino-offer sa mga bumibisita dito. Bukod sa, siyempre, sa kanilang kultura at sa kanilang mga kakaibang ginagawa na marami tayo matututunan, nag-form kami ngayon ng isang choir group, tawag Coro Bangkal Magbukin. Samantala, buhay na buhay rin ang kasaysayan sa mga napreserbang mga lumang bahay sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar sa Bagak na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maingat na inilipat ang mga bahay dito. Bawat parte ng mga ito ay masusing binuo base sa orihinal na istruktura. Kasama sa makikita dito ay ang Casa Binyan. Bahagi ito ng orihinal na bahay ni Teodora Alonzo, ang nanay ni Dr. Jose Rizal. Bukod dito, maaaring sumakay ng bangka para malibot pa ang iba pang mga nagagandahang bahay, kung saan hindi matatawaran ng detalye sa bawat bahagi ng mga istruktura. Kapag nandito ka sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar ay tila para kang bumalik sa nakaraan dahil sa napakaraming mga lumang bahay dito. Sa kasalukuyan, nasa 63 na ang mga bahay na matatagpuan dito at mula sa bilang na yan, nasa 41 ang orihinal na may kanya-kanyang mayamang kasaysayan. Mula dito ay malapit lang ang Subic Bay na kilala rin bilang pasyalan. At dahil tabing dagat, iba't ibang water activities ang maaaring gawin dito. Isa sa mga bentahay na tourism activity dito sa Subic ay ang yacht cruising na hindi dapat palampasin ng mga bibisita rito dahil tiyak na mag-enjoy ang mga turista sa magandang sunset na kanilang makikita. Magandang subukan kasama ang pamilya at mga kaibigan bilang bonding at bumuo ng unforgettable experience. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.